Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga totoong paniniwala, kwentong bayan, at personal na karanasan na isinalaysay sa may akda. Bagamat may mga bahagi na dramatisado para sa mas matinding suspense at emosyon, layunin lamang ng kwentong ito ang maghatid ng aliw, aral, at babala. Hindi ito naglalayong siraan ang anumang lugar, kultura, o paniniwala. Si Mira ay isang dalagang 25 taong gulang, nagtatrabaho sa Maynila bilang isang call center agent. Tahimik lang ang kanyang buhay, bahay, trabaho, uwi. Ngunit isang tawag mula sa kanyang tiyahin ang gumising sa kanyang nakaraan, pumanaw na raw ang kanyang lola biring sa kanilang probinsya sa Antique. Sa kabila ng pagod, hindi siya nagdalawang isip. Kailangan niyang umuwi. Hindi niya kayang hindi makapunta sa huling lamay ng kanyang lola, ang tanging tumayong ina sa kanya mula pagkabata. Nag-book agad si Mira ng biyahe. Dahil fully booked na ang mga bus at flights, nagdesisyon siyang sumakay ng Roro, isang kombinasyon ng bus at ferry na dadaan sa dagat upang makarating sa Visayas. Bagamat hindi siya sanay sa mahabang biyahe, wala siyang ibang choice. Bukod pa roon, may kung anong kaba na bumabalot sa kanya, pero pilit niya itong binabaliwala. Pagdating niya sa terminal, dinig niya ang halo ng mga ingay, nagkakantiyawang pasahero, busin ng sasakyan, at malalalim na hinga ng mga naghihintay. Sa pila, napansin niya ang isang matandang lalaki na may itim na sombrero, nakasuot ng makapal na jacket kahit maalinsangan. Katabi nito ang isang batang babae na halos hindi gumagalaw. Tila tulala at nanlalamig. Siguro pagod lang, bulong ni Mira sa sarili. Habang sumasakay na sila sa barko, pansin ni Mira na kakaunti ang pasahero. Tinanong niya ang konduktor kung bakit halos walang laman ang bus. Ilang kanselado ngayon, ma'am? Saka may lamay daw sa kabilang isla. Sabi nila, malas magbiyahe kapag may patay. Napaismid lang si Mira. Seryoso ba sila? Pamahiin lang yon, ma'am. Pero minsan, parang may totoo nga, sagot ng lalaki sabay iwas ng tingin. Sa loob ng Roro, naghahanap si Mira ng maupuan malapit sa bintana. Doon niya nakilala si Benji, isang lalaking nasa late 30 na may daladalang malaking backpack. Uwi ka rin ba ng Antique? Tanong nito. Tumango si Mira at mumiti. Mabait si Benji, at tila hindi katulad ng iba, maaliwalas ang mukha, parang palaging alerto. Habang umaandar na ang barko sa kalaliman ng gabi, nagsimulang dumilim ang paligid. Ang hangin sa dagat ay malamig, ngunit may kakaiba sa lamig na yon, parang may kasamang pangamba. Dumaan si Mira sa hallway papuntang Sierra. Sa daan, napansin niyang parang may dumaan sa gilid ng kanyang mata, isang aninong mabilis na naglaho. Pagsilip niya, wala naman. Binaliwala niya ito, marahil ay epekto lang ng puyat at pagod. Pagbalik niya sa upuan, narinig niya ang isang batang umiiyak sa unahan. Nilingon niya, ngunit wala siyang nakita ni isang bata. Baka nasa kabilang linya ng pagsapit ng hating gabi, lalong tumahimik ang loob ng Roro. Ang dating maririnig na halakhakan at kwentuhan ng mga pasahero ay napalitan ng kaba at bulungan. Nakatulog na ang karamihan, ngunit si Mira ay gising pa rin. Hindi siya mapakali. Para bang may kung anong bumubulong sa kanyang isipan, malamig, mahina, ngunit paulit-ulit, bumalik ka na. Habang nakasandal sa bintana, nakita niya ang refleksyon ng isang babae sa salamin. Nakatayo ito sa likuran niya. Agad siyang napalingon, ngunit walang tao sa likod. Pumikit siya sandali at huminga ng malalim. Imagination lang, bulong niya sa sarili. Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang biglang mag-ingay ang radyo ng barko. May nagsalita, isang lalaki, mga pasahero, pansamantalang ihihinto natin ang biyahe. May insidenteng iniimbestigahan sa cargo area. Narinig ang kaba sa bawat pag-ikot ng mata ng mga pasahero. Nagsimulang magbulungan ang ilan. May nawawalang bata raw, sabi ng isang crew member. Nagdesisyong lumapit si Benji kay Mira. Narinig mo yon? Tanong niya. Tumango si Mira. Hindi ba kanina, parang may umiiyak na bata? Hindi ka nag-isa, sagot ni Benji. Narinig ko rin. Pero kanina pa, ilang oras na. Wala naman tayong batang pasahero, napaisip si Mira. Paano naging posible yon? Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang matandang lalaking nakita niya sa terminal, ang may itim na sombrero. Sa ngayon, wala na ang batang babae na kasama nito. Nanginginig ito habang nagsisindi ng sigarilyo. Dati akong taga-aklan, sabi ng matanda na para bang wala siyang kausap. Alam mo ba kung bakit bihira ang mga barkong naglalayag tuwing may lamay sa isla? Hindi nakasagot si Mira.
Kasi may mga nilalang na sumasabay, patuloy ng matanda. Mga aswang, hindi yung tipikal na lumilipad. Ito, sila ang tinatawag na naglalakad sa pagitan ng buhay at patay. Kapag may patay sa barko, bukas ang daan nila. Sinusundo nila ang kaluluwa o kumukuha ng kapalit. Natigilan si Mira. Gusto niyang maniwala na kwento lang ito. Pero tila may koneksyon sa nararamdaman niya mula pa kanina. Biglang lumapit ang isang crew na halatang kabado. May nakita kaming dugo sa loob ng isang container sa cargo, bulong nito sa kapwa staff. Pero walang bangkay. Nawawala pa rin ang bata. Nagsimulang uminit ang tensyon sa barko. May ilang pasaherong nais na bumaba, ngunit nasa kalagitnaan na sila ng laot. Walang lusot. Lalong lumalalim ang gabi at kasabay nito ang takot. Nagpatawag ng emergency meeting ang kapitan ng barko. May mga ulat ng nawawalang bata at ilang pasaherong hindi na bumalik sa kani-kanilang upuan. Nais naming tiyakin ang inyong kaligtasan. Kung may mapapansing kakaiba, ipagbigay alam agad sa crew. Sir, tanong ni Benji. May record ba kayo ng lahat ng pasahero? Parang hindi tama ang bilang. Bilangin niyo raw ulit, utos ng kapitan sa mga crew. Habang umiikot sila, may isang pangalan ang hindi mahanap sa listahan, isang babaeng nagpakilalang Lorna na umano'y taga Mindoro. Pero ayon sa records, walang Lorna sa listahan ng ticketed passengers. Ang mas nakakakilabot, ayon sa ilang saksi, hindi raw ito lumalabas sa liwanag. Lagi itong nasa madidilim na bahagi ng barko. Lalong lumalim ang pag-aalala ng mga pasahero. May mga nagsimulang magdasal, may ilang naglabas ng rosaryo, habang ang iba ay nanatiling tahimik, pinipilit na hindi makahalata ng kakaibang presensya. Sa kalagitnaan ng tensyon, biglang tumili ang isang babae mula sa likod ng bus. Yung anak ko. Nandito lang siya. Nandito lang siya kanina. Tila nababaliw ito sa iyak habang pinipilit hanapin ang anak na 4 na taong gulang. Pero ang bata ay tila naglaho na parang bula. Sumama si Mira at Benji sa paghahanap gamit ang flashlight mula sa cellphone. Umabot sila sa pinakadulo ng cargo deck. Doon nila naamoy ang matapang na amoy, parang panis na karne. May tumalsik pang likidong kulay itim sa isang sulok. Lumapit si Benji. Parang may kalagkad dito, may mga bakas ng kamay sa sahig, pero hindi ito normal. Mahahaba ang kuko at parang hayop kung maglakad. Parang gumagapang. Paglingon nila, may isang crew na nanginginig sa sulok. Hindi lang tayo ang nandito, anya, namumutla. May mga nilalang sa barkong to, matagal na silang sumasabay, si Mira, bagamat takot na takot, ay napagtanto, hindi ito ordinaryong biyahe. Isang paglalakbay ito kung saan hindi lahat ng nakasakay ay tao. May mga aninong walang mukha. May mga matang nagmamasid mula sa dilim. At doon niya napagtanto, buhay man siya ngayon, hindi siya sigurado kung ganun pa rin siya pagdating sa probinsya. Matapos ang nakapanginilabot na gabi ng paghahanap at misteryosong pagkawala ng bata, unti-unting napalitan ang katahimikan ng barko ng takot at kalituhan. Lalo pang dumilim ang paligid, hindi lang dahil sa oras, kundi dahil sa pangingibabaw ng presensyang hindi maipaliwanag, para bang may mga matang laging nakatitig sa bawat sulok ng roro. Si Mira ay hindi na makatulog. Hindi rin siya mapakali. Hawak-hawak niya ang isang maliit na krusipihong ibinigay sa kanya ng matandang babaeng lumapit sa kanya noong nakaraang gabi. Panangga mo yan, bulong ng matanda. Pero hindi sapat yan kung mahina ang loob mo. Samantala, nagkakagulo sa kalagitnaan ng barko. May isang lalaking crew ang nagsimulang magwala. Kinakalmot niya ang sarili at nagsisigaw ng walang maintindihang salita. Nilalapitan siya ng mga kasamahan niya, ngunit tila ba para siyang hayop, naglalaway, namumula ang mata, at nanginginig ang buong katawan. Sir, kalma lang. Dadalhin ka namin sa infirmary, sigaw ng isa. Pero bago pa man siya maawat, biglang bumaluktot ang katawan ng lalaki. Umalinggaw ang pagkalabog ng kanyang mga buto habang siya ay tila bumabaluktot sa hindi likas na paraan. Ang kanyang mga daliri ay humaba, ang kanyang likod ay lumobo, at ang kanyang balat ay tila binabalatan sa harap ng lahat. Isa-isang nagsigawan ang mga pasahero habang ang iba ay napatakbo palayo. Ang ilan ay nanatili sa kanilang upuan, hindi makakilos, tila napako sa takot. Si Mira ay napatakbo rin, ngunit naiwan si Benji na nakatayo pa rin, tinitigan ang nilalang na unti-unting nagbabago ng anyo. Aswang, bulong niya sa sarili. At hindi ito ang una.
Sa isang iglap, ang dating tao ay isa ng halimaw, mahaba ang kuko, labas ang mga matutulis na ngipin, at may ilong na parang paniki. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat, ang mga mata nito ay walang laman, tila ba wala siyang kaluluwa. Nagpapanik na ang lahat. May mga pasaherong lumundag mula sa barko sa takot, hindi alintana ang lalim ng dagat. Ang iba naman ay nagkulong sa mga kwarto, habang ang natira ay pilit na nakikipaglaban sa pagkalat ng kaguluhan. Maya-maya, may lumabas pang isang babae mula sa loob ng sea. Basang-basa siya ng tubig, ngunit hindi amoy dagat. Amoy putok, amoy bulok. Nang titigan siya ni Mira, para bang nakita niya ang isang multo. Ang balat ng babae ay parang natutuklap, at habang naglalakad ito, may iniwang likido sa sahig, itim, malapot, at mainit. Mira, sambit ng babae, kahit hindi sila magkakilala. Sila ang tunay na may-ari ng barkong to. Napasigaw si Mira at tumakbo papunta kay Benji. Benji! Hindi lang isang aswang. Marami sila. Alam ko, sagot nito habang hawak ang isang matulis na kahoy. Hindi ito bagong kwento sa amin. Naranasan na to ng lolo ko noon pa. Kaya ako nandito, sinusundan ko ang mga kagaya nila. Nabigla si Mira. Anong ibig mong sabihin? Alam mong may mga aswang dito. Tumango si Benji. Hindi ako ordinaryong pasahero. Isa akong mananandata, isang tagapuksa ng mga nilalang na to. At sa tingin ko, hindi aksidente ang pagkakasakay mo sa roro na ito. Natigilan si Mira. Hindi niya alam kung paano haharapin ang impormasyong iyon. Ngunit wala na siyang oras magtanong. Mula sa kabilang dulo ng hallway, may sumisirit na sigawan. Isa pang pasahero ang nagbago ng anyo, isang babaeng tila nanay na kanina'y nagdadalamhati sa nawawalang anak. Ngayon, siya'y nakalutang sa ere, ang mga matay kulay pula, at nagsasabing, kailangan naming makarating sa lupa. Kailangan naming kumain. Ang bawat pagbabagong anyo ay sinasabayan ng kakaibang amoy, amoy na susunog na buhok at laman. Hindi na ito simpleng panaginip. Isa na itong bangungot na hindi na nila matatakasan. Habang tumatakbo si Mira at Benji papunta sa storage area, may natagpuan silang isang silid na tila matagal nang hindi pinapasok. Sa loob nito ay may mga lumang larawan ng mga kapitan ng barko. May mga notes na nakaipit sa dingding. Isa roon ang nakapukaw ng pansin ni Mira, bawat biyahe kapag may bangkay, lumalapit sila. Naglalakbay rin sila gaya natin. Hindi lahat ng pasahero ay buhay. Biglang napaupo si Mira. Hindi niya maipaliwanag pero may bigat sa dibdib niya. Parang may bahagi sa kanya na sinasabing hindi lang siya inosenteng sakay sa roro na ito. Parang may koneksyon siya sa barkong ito, sa mga nilalang, at sa mga nangyayaring kababalaghan. Benji, bulong niya. Bakit ako? Hindi ko pa alam, sagot ni Benji. Pero isa lang ang malinaw, hindi ito matatapos dito. At hindi tayo makakarating ng buhay kung hindi natin haharapin ang mga tunay na anyo nila. At sa likod ng pinto ng silid, may kumakaluskos na tila bumubulong sa kadiliman. Hindi pa man natatapos ang panginginig ni Mira sa mga nakita niya, biglang umalingaw sa buong barko ang isang malakas na hiyaw, sunod-sunod, tila gutay-gutay ang lalamunan ng sumisigaw. Isa itong lalaking pasahero na agad na lumitaw sa hallway, duguan ang damit at may bakas ng kagat sa kanyang leg. Tulong, sigaw niya habang nangingisay. Kinakain nila tayo. Isa-isa kaming kinukuha. Bago pa siya maabot ng iba pang pasahero, tila hinatak siya ng di nakikitang puwersa, parang may humila mula sa dilim. Sa isang iglap, nawala na lang siya sa paningin, kasabay ng basag ng kanyang mga buto na nagkalat sa sahig. Napasigaw ang mga saksi, habang ang iba ay nagsimulang magsuka sa nakita. Pagbubuo ng alyansa habang nagsisimula ang kaguluhan, nagsanib puwersa si Benji, at ilang crew members na hindi pa naapektuhan. Ginamit nila ang mga bakal mula sa emergency toolkit ng barko, crowbars, martilyo, mga pamukpok, lahat ng pwedeng gawing sandata. Si Mira naman, bagamat nanginginig pa rin, ay pinilit makiisa. Mahirap silang patayin, sabi ni Benji. Hindi ubra ang bala. Hindi rin sila tinatablan ng kutsilyo. Pero takot sila sa asin, langis ng niyog na may dasal, at apoy. Nagsimula silang mag-improvise. Ginamit nila ang langis ng makina at dinasalan ito ng matandang crew na dati palang albularyo. Hindi ito ordinaryong labanan, babala nito. Ito'y laban ng liwanag at dilim. Ang unang harapan sa deck malapit sa engine room,
tumambad ang tatlong nilalang na nakasuot pa rin ng uniforme ng crew, mga aswang na nagpapanggap. Ang balat nila ay namumula sa ilalim ng ilaw, at ang mga matay tila bumabaliktad kapag tumitingin sa tao. Kilala natin yan, bulong ng isang crew. Kasama ko siya mag-load ng cargo kanina, ngunit ang dating kaibigan ay isa ng halimaw. Ang unang salpukan ay mabangis. Tumilapon si Mira sa gilid habang pinoprotektahan ni Benji ang grupo. Ginamit nila ang asin at langis na may dasal, at bawat tama sa balat ng aswang ay naglalabas ng usok at matinis na hiyaw. Ang isa sa mga nilalang ay tumalon sa ibabaw ng mesa at tinangkang sakmalin si Mira, ngunit agad siyang nakakuha ng bote ng emergency flare at sinunog ito sa mukha ng halimaw. Napaatras ito habang naggangalit bago tuluyang lumundag palabas ng bintana, isang halimaw na umaasang makakatakas sa liwanag. Pagkalat ng lagim ngunit kahit may panandaliang tagumpay, hindi sila nanalo. Isang crew member ang napatay habang pinoprotektahan ang bunso niyang anak. Kinagat siya sa dibdib at hilang-hila papasok sa storage, habang humihiyaw ang kanyang anak, hawak ang kanyang tsinelas. May ilan din sa mga pasahero na naging isa sa mga halimaw, kagat lang ang kailangan, at sa loob ng ilang minuto, nagsisimula ng mag-iba ang anyo. Isa-isa silang pinagbabantayan ni Benji, at kapag may senyales ng pagbabago, masakit man sa loob, ay pinapatay niya agad. Wala tayong panahon para sa awa, sambit niya. Kapag nagsimula ang pagbabago, hindi na sila tao. Kawalan ng pag-asa habang lumilipas ang mga oras, parang humihina ang barko. Napuputol-putol ang kuryente, sumasabay ang ulan sa labas, at ang dagat ay tila lalong nagngangalit. Ang dating maingay na makina ay umuungol na lang, parang nagpapakita ng senyales ng pagkasira. May ilang pasaherong nagpakamatay na lang dahil sa takot, tumalon sa dagat, o kusa na lang nagpaubaya sa mga halimaw. Ang ilan naman ay nagkulong at nagdasal, pilit iniiwas ang sarili sa anumang ingay para hindi mapansin. Si Mira, ngayon ay bahagyang nagbago na. Hindi na siya ang takot na dalagang nag-aabang lang ng tulong. Pinilit niyang harapin ang dilim, naglaban siya, tumulong sa mga sugatan, at hinanap ang mga bata. Hindi tayo pwedeng mamatay dito, bulong niya. Hindi tayo nila dapat makuha lahat. Pagkabunyag ng isa sa kanila habang pinaplano nila ang susunod na hakbang, may napansin si Benji, isa sa mga pasahero, isang lola na tahimik lang sa sulok mula simula ng biyahe, ay walang anino. Walang anino, bulong niya. Lumapit siya at tinutok ang emergency flare. Ano nang ginagawa mo? Tanong ng matanda, nanginginig ang boses. Hindi ka tao, sagot ni Benji. Sa isang iglap, sumigaw ang matanda at nagbago ng anyo, hindi kagaya ng ibang halimaw. Isa siyang matandang tagapangalaga ng mga aswang. Hindi siya nangangain, ngunit siya ang itagahanap ng bagong biktima sa mga biyahe. Matagal na kaming sumusunod sa Roro, sabi niya. Tuwing gabi ng bagong buwan, may sakripisyo. Kaya walang gustong sumakay ng ganitong oras. Pero kayo mapilit. Sakripisyo o laban sa huli, nahuli nila ang matanda. Pinilit ng ibang pasahero na gamitin siya bilang kabayaran upang huminto ang pagpatay. Ngunit si Mira ang tumutol. Hindi tayo tulad nila, sigaw niya. Kapag isinuko natin ang isa, nagtagumpay sila. Hindi ito tungkol sa pagligtas ng ilan, ito'y tungkol sa pagtigil ng sumpa. Pagpili ng panig mula sa isang ordinaryong biyahe, ang Roro ay naging entablado ng dugo at takot. Ngayon, isa-isa nang namimili ang mga tao, lalaban o susuko. Magpapakatao o magpapakahalimaw. At sa dilim ng dagat, walang makakarinig ng sigaw, maliban na lang kung ang dagat mismo ang may tenga. Sa gitna ng malalakas na alon at nagbabadyang pagkasira ng barko, nagdesisyon si Benji na dalhin si Mira at ang ilan pang natitirang pasahero sa isang lugar na matagal na niyang sinisiyasat, ang lumang compartment ng barko na matagal nang isinara sa publiko. Isa raw itong dating crew quarters noong hindi pa Roro ang gamit ng kumpanya, at simula raw nang buksan muli ang ruta ay hindi na ito binuksan pa. Hindi basta-basta ang barkong to, bulong ni Benji habang pinipilit buksan ang kinakalawang na pinto. Hindi lang ito sasakyang pandagat. Isa itong hukay ng mga lihim. Mga markang lumang-luma sa pagbubukas ng lumang silid, sumalubong sa kanila ang amoy ng alikabok, langis, at parang kamanyang. Matingkad na agad ang presensya ng isang kakaibang enerhiya, malamig ngunit nakapaningindig balahibo. Sa loob ay may mga sinaunang ukit sa dingding, hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi rin Kastila. Mga simbolong malalalim ang kahulugan, na tila ba ginagamit sa ritual.
May mga larawan ng mga batang inaalayan sa dagat, mga tao sa pabilog na posisyon habang sinisigawan ng isang pari o mambabarang. Sa gitna ng silid ay may isang kahon na gawa sa kahoy na walang pako. Anong laman yan? Tanong ni Mira habang nanginginig. Dahan-dahan itong binuksan ni Benji. Sa loob ay may isang luma at gulanit na manifesto, listahan ng mga pangalan, petsa, at lugar ng biyahe. Mga pangalan ng sakripisyo, bulong ng albularyong crew. Bawat bagong buwan, may inaalay para hindi tuluyang lamunin ng dagat ang barko. Ang kasunduan habang sinisiyasat nila ang manifesto, napansin ni Mira na ilang pangalan ay pamilyar, kasama na rito ang apelyido ng kanyang ina. Napaatras siya sa gulat. Ang nanay ko sinama rito. Tinango ni Benji. Karamihan sa mga sakripisyo ay hindi alam na sila'y isasama. Pinipili sila batay sa lahi, dugo, at kahinaan ng kaluluwa. Ang nanay mo posibleng isa sa mga muntik ng ialay o tumakas. Sa sulok ng silid may lumang larawan. Isang batang babae, hawak ng matandang babaeng may suot na puting belo. Tinitigan ito ni Mira. Ako ito, Anya. Bakit may litrato ko dito? Natigilan si Benji. Hindi aksidente ang pag-akyat mo sa barkong ito. Ang itinatagong ugnayan habang pinipilit ni Mira alalahanin ang nakaraan, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala ng isang hating gabi sa probinsya, isang gabi kung saan sinubukan siyang isama ng isang matandang babae na may amoy ng usok. Pinigilan lang ito ng kanyang yumaong ina gamit ang langis at dasal. Taga rito ka, ani ng matandang albularyo. Isa ka sa mga itinalaga noon pa. Pero pinutol ng nanay mo ang sumpa sa linya ng dugo mo panandalian lang. Ngayon, bumabalik na naman. Lihim ng kapitan samantala, sa isang luma at agsadyang sinirang drawer, natagpuan nila ang journal ng kapitan, hindi ng kasalukuyang kapitan, kundi ng orihinal na naglayag ng barkong ito dekada na ang nakalilipas. Alam naming may kasunduan. Sa bawat biyahe, isang kaluluwa ang nawawala pero ligtas ang lahat. Pinagpalit namin ang buhay ng ilan para sa kaligtasan ng karamihan. Ang pinakaputol ng huling entry, ngayong gabi, darating sila muli. Sila ang tunay na may-ari ng dagat. At kami mga panauhin lamang. Napatitig si Mira sa pader kung saan may sinindihang kandila sa altar. Nakaukit doon ang pangalan ng barko noon, Santa Dalisay. Hindi ito, Eli Rosario, gaya ng nakasulat sa tiket nila. Nagpalit ito ng pangalan para itago ang kasaysayan. Ang barkong multo, bulong ni Benji. May mga barkong di na dapat lumulutang pa. Pero pinilit ng tao at pinilit nilang lumaban sa batas ng kalikasan. Lumakas ang ulan. Sa labas, kitang-kita na ang mga nilalang na aswang ay parang may sariling agenda, hindi na lang sila basta kumakain, kundi parang may hinahanap. Sa bawat pasaherong hinuhuli nila, binubuksan nila ang bibig at tila inaamoy ang hininga. Hinahanap nila ang may dalang dugo ng pinagkaitan, sabi ng albularyo. Ikaw yon, Mira. Ang desisyon ni Mira pinilit ni Mira lumayo, ngunit huli na. Isa sa mga nilalang ang biglang sumugod papasok sa compartment. Dinala nito ang manifesto at sinunog ito sa harapan nila. Wala nang kasunduan, sabi ng nilalang sa boses na parang may dalawang tono, isa ng tao, isa ng hayop. Ilang daang taon kaming pinigilan. Ngayon, paniningil na ang kasunod. Barkong patay dahan-dahang nawawalan ng kuryente ang barko. Isa-isa nang nawawala ang ilaw at bumababa ang temperatura ng paligid. May mga aninong naglalakad sa labas ng silid, mga dati ng biktima ng barkong ito. Mga kaluluwang hindi nakatawid. Mga sakripisyong hindi nailibing. Kailangan nating tapusin ito, mariing sabi ni Mira. Hindi sa paglaban lang, kundi sa pagputol sa pinagmulan. Pagbubukas ng bagong pintuang madilim sa likod ng silid ay may isang bakal na pinto, may ukit ng araw at buwan na magkaharap. Ayon sa journal ng kapitan, ito raw ang pinakasagradong bahagi ng barko. Sa loob nito, nandun ang puso ng kasunduan. Nagdesisyon silang buksan ito. Ngunit hindi lahat ay makakalabas. At sa pag-ikot ng susi, bumukas ang hindi na dapat pang binuksan. Sa pagbungad ng pinto, isang malamig at mabigat na hangin ang bumalot sa buong silid, tila ba hinigop ang natitirang liwanag mula sa mga emergency lamp na kanilang dala. Sa loob ng lihim na silid ay isang malalim na hukay, napapalibutan ng mga kandilang kulay itim at pula, at sa gitna nito ay isang batong altar na may ukit ng mga mukha ng mga taong parang sumisigaw sa takot. Dito ginagawa ang alay, bulong ng albularyo. Ito ang sentro ng kasunduan.
At ngayon, muling nabubuhay ang sumpa. Pagsapit ng hating gabi sa labas ng barko, sumasabay sa alon ang nakabibinging huni ng mga nilalang, halu-halong iyak, ungol, at tila mga awit ng sinaunang dila. Hindi ito ordinaryong aswang. Ito'y mga nilalang mula sa kailaliman ng karagatan, mga nilikha na ayon sa alamat, ay minsan nang nakipagkasundo sa tao kapalit ng ligtas na paglalakbay sa dagat. Habang sumasapit ang hating gabi, tila may ritual na kusang nangyayari. Ang hukay ay naglalabas ng usok, at ang mga aninong nasa paligid ng barko ay lumalapit, umiikot, sumasayaw, tila tinatawag ng lugar na iyon. Ang buong barko ay tila isa ng damba ng buhay. Isa ng alay. Pagkakanulo habang abala sina Benji, Mira, at ang mga kasama sa pag-aaral ng ukit at paghahanap ng paraan para tuluyang sirain ang altar, may isa sa kanilang grupo ang biglang tumalikod sa kanila. Si Leo, isang tahimik na pasahero na kanina patahimik sa mga tagpo, ay humawak sa isa sa mga kutsilyong ritual at tinutok ito kay Mira. Ikaw ang kailangan nila. Isang buhay na may dugo ng tumakas. Kapag ikaw ay isinakripisyo, tapos na ang lahat. Sa isang iglap, sinaksak ni Leo ang albularyo at tinangkang hilahin si Mira sa altar. Ngunit mabilis si Benji, naagaw ang kutsilyo at naitulak si Leo papasok sa hukay. Pagbagsak nito, tila bumuka ang lupa sa loob ng barko, at mula sa ilalim ay may umalingaw-ngaw na sigaw, boses ng daan-daang kaluluwa. Hindi simpleng hukay ang nasa gitna ng altar. Ito ay lagusan patungo sa isang mundong di tao ang may likha. Ang tunay na katauhan ni Mira habang nagpapatuloy ang kaguluhan, biglang naniga si Mira. Nagliyab ang altar sa dilaw na apoy habang ang mga ukit sa pader ay nagsimulang gumalaw, parang mga mata na dumilat. Si Mira ay hindi lang biktima. Ito ang nasambit ng isa sa mga halimaw bago siya unti-unting naabo sa liwanag ng isang lumang lampara na hawak ni Benji. Sa loob ng altar, isang matandang anyo ng espiritu ang nagpakita. Isang matriarka ng sinaunang angkan ng mga bantay ng dagat. Siya ang lola ni Mira, ang pinagmulan ng dugo niyang pilit tinatanggihan ng kanyang ina. Dugo mo ay may kakayahang pumatay ng mga tulad namin o magpabalik sa amin sa kadiliman. Ang desisyon, Mira, habang hawak ang kutsilyong ritual at naliligo sa sariling dugo matapos ang labanan, ay pinagpilian, isakripisyo ang sarili para matapos na ang lahat, o sirain ang altar gamit ang dugo ng isang pumunit ng kasunduan. Kung mamamatay ako, matatapos ba talaga ito? Tanong niya. Sumagot ang espiritu, matatapos lang ito kung hihinto ang kasinungalingan at katakutan. Hindi sa dugo kundi sa pagputol ng tiwala. Pagputol sa sumpa sa halip na isakripisyo ang sarili, ginawa ni Mira ang hindi inaasahan, binasag niya ang altar gamit ang lumang lampara na naglalaman ng langis ng kanilang angkan. Ang langis ay may dasal na isinulat ng kanyang ina, at natagpuan sa kanyang kwintas na noon ay akala niya palamuti lang. Pagkabagsak ng altar, nanginig ang buong barko. Ang mga nilalang sa labas ay nag-umpisang magsisigaw, umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-iyak, at unti-unti silang naging abo sa liwanag ng apoy mula sa hukay. Pagkamatay ng lumang mundo nagsimulang mabasag ang barko. Ang dagat ay tila nagpakawala ng galit at ang langit ay naging pula. Ngunit hindi ito pag-atake, ito ay paglaya. Isa-isa ring nawala ang mga ukit sa pader. Ang manifesto ay naging abo. At ang pangalan ng barko ay tuluyang nabura sa katawan nito. Ang F. Rosario at Santa Dalisay ay parehong naglaho. Bumangon ang liwanag sa huli, natira sina Mira, Benji, at 5 iba pa. Habang papalubog ang barko, isang barko ng Coast Guard ang napadaan, hindi inaasahan, tila sinadya. Nakita sila sa lifeboat, sugatan ngunit buhay. Habang pinapainom sila ng tubig at nilalapatan ng gamot, napansin ni Mira ang pangalan ng barko ng Coast Guard. Sa pagkakaligtas ni Mira at ng iba pang nakaligtas, tila ba natapos na ang bangungot. Dinala sila sa isang maliit na bayan malapit sa pier sa probinsya ng Samar, isang lugar na kilala sa mga kwento ng kababalaghan, ngunit ngayon ay tila tahimik at payapa. Ngunit ang katahimikang iyon may mga bitak. Pagdating sa lupa pagkababa nila sa pier, sinalubong sila ng isang matandang babae na suot ang puting belo, kagaya ng nakita ni Mira sa altar ng barko. Hindi ito namumukhaan ng mga kasamahan, ngunit si Mira ay natigilan. Ikaw yung nasa altar. Hindi ka ba? Ngunit mumiti lang ang matanda at nagsabi, hindi lahat ng anino ay masama. Minsan, kailangan nilang itago ang liwanag para mabuhay. Pagdating nila sa isang lumang ospital, isa-isang tinanong ang mga nakaligtas ng mga otoridad.
Ngunit sa tuwing babanggitin ang tungkol sa mga nilalang, sa altar, sa aswang, nagiging tahimik ang mga taga roon. Parang hindi sila nagulat. Parang alam nila. Pagpapagaling o pagkalimot habang nagpapagaling sina Mira at Benji, napansin nila na isa-isang inilipat ng ospital ang ibang nakaligtas sa ibang kwarto, hanggang si Mira na lang ang natira. Hindi niya alam kung dinala ba sa ibang ospital o may nangyari. Kinagabihan, isang nurse ang lumapit sa kanya na may dalang sabaw. Tahimik, hindi umiimik. Sa tray may papel na nakalagay. Dugo ang tinta. Hindi natatapos ang kasunduan sa dagat. Dito rin sa lupa, may ugat ang kasaysayan. Muling pagtawag kinabukasan, habang nakaupo sa veranda ng ospital, may batang lalaki na dumaan. Dumikit ito kay Mira at may iniabot, isang pirasong bato, pamilyar ang ukit. Parehong-pareho sa ukit ng altar sa barko. Sabi po ng lola ko, itago niyo to, baka kailanganin niyo uli. Napatingin si Mira sa paligid. Walang lola sa tabi ng bata. Tinatanong niya kung saan ito, pero ang sagot ng bata, wala na siya. Matagal na siyang patay. Panaginip o babala kinagabihan na naginip si Mira. Sa panaginip, bumalik siya sa barko, buo ito, maliwanag, masigla. Naroon ang lahat ng pasahero, nakaupo, kumakain, nagkakantahan. Pero walang nagsasalita. Sa dulong bahagi ng barko, naroon ang altar. Sa tabi nito siya. Lumapit siya sa sarili niyang imahe. Tiningnan siya nito. Hindi ka nailigtas. Naging bahagi ka. Pagkabigla niya, nagising siyang umiiyak. Basang-basa ng pawis ang kanyang unan. Sa kanyang palad naroon ang batong inabot ng bata. Ngunit ngayon, may bago ng ukit, isang bilog na may mata sa gitna. Ang alok pagkalipas ng ilang araw, kinausap siya ng isang matandang pari mula sa simbahan sa bayan. Tinawag siyang anak ng tagapangalaga. Ipinakita sa kanya ang isang lumang aklat na nakatago sa silong ng simbahan. Sa tuwing may binubuwag na kasunduan, may puwang na nabubuo. At sa puwang na yon may panibagong lakas na pwedeng pumasok. Pero dapat ay may magbantay. Inalok siya ng papel, may kasulatan, isang kasunduan ng pagbabantay sa pagitan ng mga nilalang ng dagat at mga tao. Kung pipirmahan mo to, ikaw ang magiging tagapamagitan. Hindi alay kundi tulay. Timbang ng kapangyarihan ngunit ang kasunduan ay may kapalit. Kailangan niyang manatili sa bayang iyon. Kailangan niyang tanggapin ang lakas na nagmula sa dugo ng kanyang angkan, at hindi na siya maaaring bumalik sa dating buhay. Isang buhay na puno ng lihim. Isang buhay na hindi naganap na tao. Pinag-isipan ni Mira ang alok. Tinawag niya si Benji at kinausap ng pribado. Kung ako ang magiging bantay, hindi na ako magiging ako. Pero kung wala akong gagawin, mauulit lang ang bangungot. Sa barko, sa lupa, kahit saan. Tumango si Benji. Ikaw pa rin yon. Pero mas malakas. Ang pagpili sa simbahan ng lumang bayan, isang simpleng seremonya ang ginanap. Hindi ito sakramento ng simbahan, kundi isang sinaunang ritual na nag-ugnay sa espiritu ng dagat at ng lupa. Sa harap ng apoy at usok, pumirma si Mira. Hindi sa papel lang. Sa hangin. Sa lupa. Sa sarili. Panibagong simula makalipas ang ilang buwan, muling may biyahe ng Roro patungong probinsya. Ngunit bago makapasok, may isang babaeng nakaitim na trench coat, at may bitbit na maliit na bag ang sumasala sa mga pasahero, tinitingnan, pinapahawak sa isang maliit na bato. Siya si Mira. Ngayon, bantay ng daan. At sa bawat matang may lihim na kinikimkim, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ngayon, handa na siya. 2.